Kapag yung asawa ay talagang sadyang aktibong isang tunay na katolikong Kristiyano at tumutulong sa iba, pag-aawayan ito ng mag-asawa. Nag-aaway, ito'y katotohanan. Yung isang kapatid, kapag nakita siya'y masyadong charitable sa kanyang ginagawa, pinag-aawayan ng magkapatid yun. Pinag-aawayan. Sapagkat yung gawaing makakristyano at hindi, walang kinalaman sa magiging Kristiyano, doon nagkakaroon ng tabak. Doon nawawala ang kapayapaan. So, napakahalaga po yun. Kaya, kinakailangan natin dito ay isang malalim na pagsusuri ng pagiging Kristiyano. Yung Christ-centered. Pangalawa po, sabi natin kanina, dugtong ko kay Kuya Bert, bakit parang naging complicated kung mas mahal mo ang yung nanay, o yung tatay, o yung kapatid na, o yung anak mo. Doon po sa utos kasi ng ating Panginoon, sabi nga, yung karugtong po doon, ay yung may nagtanong kasi kay Jesus noon ano ba yung unang utos? Sinagot nga ni Jesus na napakaganda, ibigin mo ang Diyos ng buo. Buo Kuya Bert, Kuya Men buo mong pag-iisip, buo mong puso, buo mong kaluluwa, buo Hindi hindi 1/4, hindi 1/2, hindi 1/3 Buong-buo mong sariling iibigin mo ang Diyos. Kung ganon, kung iibigin mo ang Diyos ng buong-buo mo, ng buong-buo ng iyong sarili, ay hindi talaga pwede na humigit ang pagtingin mo at pagmamahal sa kapwa mo tao. Sa kapwa mo tao. Sapagkat mayroon tayong tinatawag na iba't ibang uri ng pagmamahal. Ang binibigyan ng pinakamataas na pagmamahal, dapat yung agape love na ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Agape love. Kapag ang ibinigay mo sa Kanya ay filial love, yun pangkaraniwan lang. Kailangan sa Kanya yung agape, filial love lang dito sa mga kapwa mo, tao, o kamag-anak mo, filial love ka lang. Ang agape love na ipinakita ni Jesus ang dapat mong sundan. Kaya ano po ang sabi, yung tanong mo kanina sa akin, Kuya Men, na nakasa dito ay yung pagpasan at yung yung cross. Alam niyo po ang mga krus ng buhay, napakarami yan sa atin Ito yung mga paghihirap nating dinaraanan, ito yung mga kulang sa atin, ito yung mga bagay-bagay na hindi natin maabot sa ating mga pangarap, ito yung ating mga tinatahak na kahirapan sa buhay. Ito yung cross. Hindi pwedeng sabihin mo ang cross mo ang iyong magulang. Hindi pwedeng sabihin natin ang cross natin ay ang ating mga kapatid. Ang krus natin, yung humahadlang sa kabanalan natin, yung humahadlang patungo sa kaharian ng Diyos, yung humahadlang sa relasyon natin kay Kristo, yung humahadlang upang tayo'y maging isang tunay na Kristiyano, yun ang krus na ating pong dapat pasanin. Yun.